Hello kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang OFW TV. Ang topic natin ngayong gabi ay paano bumili ng cryptocurrency dito sa Saudi Arabia. Kasi ang mga cryptocurrency dito sa Saudi Arabia ay hindi pa siya open, hindi pa siya ganun kakilala. So ano ba yung mga cryptocurrency? Magbibigay ako ng counting halimbawa ng cryptocurrency tulad ng Bitcoin, Ethereum, Litecoin, or Ripple, yung XRP. So, ulitin ko, ang topic natin is paano bumili ng cryptocurrency habang ikaw ay nandito sa Saudi Arabia. Mayroon tayong paraan para bumili ng cryptocurrency mula sa pera mong Saudi Riyal mismo, ay makakabili ka ng cryptocurrency direkta. So, hindi mo na kailangan magpadala sa Pilipinas para bumili ng cryptocurrency doon or gumamit ng ibang application. Hindi na. Mayroong application dito sa Saudi Arabia na available. Ito yung tinatawag na Rain application. Ito siya. Bubuksan natin, hanapin natin dito sa Play Store. Yan. Rain apps yan. Kaya siguro tinawag na Rain kasi itong application na to ay base dyan sa Bahrain, galing sa Bahrain. Ito ay Bahrain-based company na nag-o-offer ng cryptocurrency dito sa Middle East. So, kung gusto nyong makabili bumili ng cryptocurrency, install nyo lang itong Rain na to at tapos magpa-verify kayo. Kailangan niya ng verification. So, ang verification process is sa akin, nag-takes ng 1 week bago ako na-approve sa verification ng Rain. Kasi kailangan na dyan ng bank account, bank statement, selfie verification, ikama verification. Yan ang kailangan ng Rain. Hahanapin nyo yan. Then, magtitik ng kung gaano walang problema sa mga documents na ipapasa mo. Mabilis lang ang verification. Pero sa akin, nag-take ng 1 week. So, i-open natin kung ano ang kailangan kung ano ang nilalaman ng Rain. Ang Rain, mayroon siyang 4 na cryptocurrency na available, yung Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP. Yung pinakahuli, yung SAR account, yan yung account mo sa loob ng Rain. Yan yung dideposituhan mo para makabili ka ng cryptocurrency. Itong pagdideposit ng pera sa loob ng Rain account is kailangan mo ng sa tingin ko personal bank account dito sa Saudi Arabia. Kasi sa akin is yung personal bank account ko ang ginamit ko. Kapag ang gamit mo ay salary ATM na tinatawag nila, sa tingin ko ewan ko kung pwede. Subukan nyo. Pero hindi ko kasi alam, kasi sa akin personal account yung akin, kaya madali lang kung nakakuha ng bank statement at saka kung yung requirement na kailangan ng Rain. Ang isa pang paraan para makapag-deposit ka dyan is ayan, pag pinindot mo yung SAR account mo, yung Saudi Real account mo, nandyan deposit and withdrawal. So pag pinindot mo yung deposit, yan, lalabas dyan yung bank account mo. Ito sa akin kasi meron akong niregister yung 2 bank account ko. So yung NCB at saka ANB. Tapos pwede kang mamili kung anong gagamitin mong pera, Bahrain dinar, Kuwait dinar, AED, Saudi Riyal, Oman Riyal, or US dollar. Since nandito ako sa Saudi, pinili ko yung Saudi Riyal. Ganun din pag during withdrawal, yan, mamimili ka lang kung saan mo itatransfer yung pera mo dito sa loob. Kasi itong SAR account, yan yung kapag nagbebenta ka ng cryptocurrency, diyan papasok yung mga pinagbentahan mo. Ngayon, kapag may laman naman yan, since ngayon walang laman, hindi ako makakabili ngayon ng cryptocurrency. Ngayon, lalagyan mo ng laman yan, makakabili ka ng cryptocurrency. So, ito yung previous transaction ko. Kung mapapansin nyo, itong pinakabababa na 1,200 Riyal, dideposit ko dapat noong October 10. Ito dapat yung first deposit ko
sa rain na to. Ipin rin natin. So ayan. Kaso cancel yan kasi ewan ko kasi diniposit ko ito sa bangko ko pero dininay ng NCB. Hindi ko alam yung dahilan bakit nila dininay kaya cancel. Ito ang isang transaction ko noong October 24. Tapos yung October 24 yung 2015 ano yan, pinagpracticean ko na yan yung unang ko ata binili ko. Unang bili ko to kaya pinagpracticean ko to. Ngayon, ang pagbili kapag mayroon ka isa pang paraan para bumili is dapat kung mayroon kang Visa card or Mastercard. Pwedeng gamitin ang Visa card or Mastercard or any MADA card. Yung MADA card na mayroong siyang pwedeng bumili lang online yung may 3 numbers sa likod. Yung pinaka-code niyang 3 number na code sa likod. Kapag may MADA card ka na ganun, pwedeng gamitin dito. MADA card, Visa card, Mastercard. Ako na meron akong at saka yung virtual Visa card ng Alinma Pay pwedeng gamitin at saka yung plastic card na Visa card ng STC Pay. Pero yung virtual Visa card ng STC Pay ay hindi pwede. Kasi niregister ko yung akin, hindi tinatanggap, ayaw tanggapin ng Rain account. Pero yung plastic na yung actual na Visa card ng STC Pay ay pwede. So, maraming option para maludan mo o makabili ka ng cryptocurrency dito sa Rain. Halimbawa, bibili ako ng Bitcoin. Yan, napipindi ko rin yung Bitcoin. At gagamitin ko halimbawa yung Visa card. Yan. At tapos itatype ko halimbawa 4,200. Tapos continue. Amount is lower than the allowed minimum of Bitcoin. Okay, palitan natin. Litecoin, halimbawa, Litecoin. Tapos, continue. Ayan. Halimbawa, Litecoin ang bibilhin ko. Doon sa 4,200, kasama na doon yung charge fee na 161.54. So, bali, ang equivalent noon is makakabili ako ng 18.30173.534 na Litecoin. Pag kinonfirm ko yan, magme-message na yung OTP ng Visa card. I-enter mo yung OTP number, then sunod-sunod na yun hanggang sa mabili mo na siya. Ganun lang kadali kabayan. Maganda itong magandang extra income itong cryptocurrency trading. Ito kasi itong Rain kasi isa siyang trading na yan. Simple trading platform itong Rain. Kasi pwede kang bumili ng cryptocurrency kapag mababa at pwede mong ibenta kapag mataas. So actually nag-trade ka na nito. This is the simplest way of trading. Itong Rain application na to. Katulad ko last week, bumili ako ng XRP na about 0.89 tapos na ibenta ko siya ng 0.95 after 8 days. So after 8 days kumita ako ng 300 real. So hindi na siya bad, right? Hindi na siya masama. Sa within 8 days kumita ka ng 300 real. So na wala kang masyadong ginawang effort kundi hinold mo lang yung cryptocurrency mo sa loob. So itawag doon, nag-farming ka lang ng cryptocurrency sa loob ng application. So pag meron kayong extra money dyan sa ATM nyo, kaysa naman matulog yung pera nyo dyan sa loob ng ATM, i-trade nyo na lang sa cryptocurrency. Kasi habang natutulog siya, kapag mababa ang cryptocurrency, bumili ka, pag mataas ibenta mo, so kikita ka pa. Kasi ang volatility ng cryptocurrency is mataas, mababa, madaling magpalit. May umaga mababa, mamayang gabi mataas, pwede mo nang ibenta. So pwede ka nang kumita ng 100 real. Hindi na masama yun. Sa isang araw ko kita ka ng 100 real sa isang araw na extra income. Di malaking bagay yun, di ba?
Hindi naman araw-araw, pero at least may pumapasok kaysa natutulog yung pera nyo sa ATM. Magandang explain kami to. So, maraming salamat kabayan sa pakikinig. Sana sa susunod makinig ulit kayo at sana meron kayong natutunan sa konting kaalaman na binigay ko, or hindi naman kaalaman, konting idea kung paano bumili ng cryptocurrency dito sa Saudi Arabia. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat. Good night.